Yo, what's up mga bro? At nandito na naman tayo sa manibago natin panggagatas at manggagatas na naman tayo ng walang katapusan. Alright? Bago tayo mag-umpisa, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga nag-sponsor sa atin. Yan, Crown Manila, 74 Clothing, at ang pinakamalupit, syempre branded. Yan, lahat dyan, real jokes, kay sinyo. Kung nakikita nyo, ang ating special guest na nanggaling pa all the way from the land of the English, walang iba, EJ Power. What's up? What's up? Rico yan nga pala, muling nabubuhay. Ayun, Rico yan. Yung nakikita nyo, ang bay ng flip top. Balita ya, ano mo ngayon? Ano bang, saan ka na divisi ngayon? Naggagawa din ako ng mga katarantaduhan na review lang din, putyo-putyo lang, hindi naman masyadong seryoso. At may tinatapos lang din na EP, yun lang, yung mga pinag-aabalahan ngayon. Yun ang ngayon. kagandahan doon, nag-ano ka na, hindi mo pinapabayaan yung music. Kasi may mga ibang rapper na talagang natuto lang sa social media, kinalimutan na yung pagra-rap eh. Yung Aroy, sino kaya? Ay, wala akong hindi ko sure kung sino, pero may mga nababalita akong gano'n na walang nilalabas na kanta, puro na lang pagkukupal sa sa social media ang ginagawa. Yan ang Tangin na kasi niya ni Cripply, gago yun eh. Ay, gago si Cripply, di ba naggagawa ng kanta yun? Wala eh. Ay, guys, wala akong Kumot-kumot lang eh. Oh, yun, ano pa yung kinakanta niya, ayaw ko ba. Pero okay si Cripply, okay din naman siya. So, yun, ang papanoorin natin ngayon ay ang tawag dito, battle ni Saito at ni Manda Baliw. Teka lang, okay. Magbabago yung natin na ito. Kailangan ko to ayusin. Wait lang. Pag sinare ko sa ito, magbabago yung ng... Ayan, magbabago siya. May bago nga. Wait lang. So, ayusin ko lang saglit. Lumipat yung natin eh. Camera. Alright. Okay. Pero naano mo naman yan, nabalitaan mo naman tong na to. Tong battle. Yung laban? Oo. May lang, yun, may narinig lang mga spoilers, konting spoilers. Pero, di ko pa siya napapanood. Okay. Yung battle na to, parang napanood ko to ng live, pero dahil tinawag ako ng pro. Ay, hindi, napanood ko nga to ng live. Hindi ko alam kung buo nga lang. Hindi ko matandaan kung buo. So, yun, kakalabas lang, October 11, ano ba ngayon? 14 na, no? So, may karapatan mga 3 days na ago. tayo mag-review dito. Okay, game. Sana natin tayo, Let's go. Yeah. Okay, let's go. Nanalo ng coin toss sa ito. Pinili niyo ba ulit si Manda Baliw? Tig-2 minuto dapat, pero non-tournament battle naman to. Pakinggan natin, unang banat, unang versikulo 13, Manda Baliw. Ayos ba? May narinig ako. Si Lip Cram kanina tumitira pa. Baka nakakalimutan mo, undo sa poster, nasa ibaba lang kita. Sa kaliwa, sa kanan, Teka, tinira sa siya ni likod. Lip Cram. Parang dinamay yata siya. Parang nadamay lang. Anong laban yan? Lip Cram versus... Anong laban ni Lip kay Cram Ram. dyan? Kay Ram. Okay. Kala ko yung si Van na yung kalaban. Sige, go. Sa harapan, tangina wala ng intro, Saito, mukha kang burat. Yung nguso mong bulatlat, parang tumbong na nagsusugat. Kalabang ko si Saito, isinugo mula pa sa angkan ng mga bisugo.
Pinuno ng mga impaktong nakatira sa ilalim ng puno na nagtataglay ng mga katagang matalas pa sa bulbol na bagong tubo. Wala ka sa aking ibu... Yung mga one-liner joke ni Manda, ano talaga no, kumbaga parang iba niya kung paano niya ine-execute kumpara kay Saito. Kasi si Saito, may ano iba yung charisma niya na kapag bumitaw ng jokes, alam mo yun, kahit minsan nga kahit freestyle, sobrang effective. Oo. Ang nakikita ko naman dito, parang ginagaya ni Manda Baliw kung paano yung atake ni Zaito, 'di ba? Ganyan yung sulatan ni Zaito pag Ganyan. One line pag nagbibitaw ng jokes. Puro kanto. Oo. Tuloy natin yung isang lalan. Sige lang. Bubuga kahit malakas kang humigop. Iiwanan kitang nakatupi parang betlog na tiniklop. Alam kong ang araw na to ay mangyayari din at darating. Ngayon humanda ka sa masasakit na lait na di mo akalaing manggagaling sa taong pangit din. Game! Sup, nigga? Oh. Pag ano kayang pakiramdam ng mga egoy pag nila to, napapanood nila to? Na ano rin kaya sila rito na natutuwa o na-offend? Most likely dito sa na-experience ko dito pag depende kasi kung gaano kayo ka-close nung item. Yung iba parang may tinatawag na N-word kasi pag super close na kayo. Tapos wala namang iba nakakarinig. May pass. Natatawag mo siyang ganun. Parang biruan lang. Pero pag yung sinabi mo siya ng yung totoong meaning niya talaga. Tapos yung means, iba may R pa sa dulo yun. Yun kasi yung parang insulto talaga sa kanila yun. Okay. Pero kunyari ito, na mga nanonood sila na ganito. Na-offend kaya sila dyan pag ganyan. May na-offend siguro, tas may natatawa lang din. Pero ang tangin, magagawa nila kung na-offend sila, di ba? Diba? Nakapanood lang nila Pero, okay, na ko na yung kaibahan. So, sobrang big deal pala sa kanila talaga. Big deal, lalo dito sa sa US, sobrang big deal niya. Okay, sige, let's go. Kasi nakakapanood ko lang din nung full clip nung kay Sir Mike Swift. Naggalit. Na-upload na yung magandang version ng ine-explain niya ni Mike Swift na ayun nga, meron tayong history ng kaya lang hindi sa ganung klase ng gigil nung itim, parang hindi siya maniniwala basta-basta kasi rin yung mga itim, parang sobrang defensive nila pagdating sa ganun. Hindi siya Lalo nandun siya sa hood niya nung nung mga itim. Grabe yun. Delikado yun. Kung ako yung tatanungin, parang Oo nga Kaya nga yun sa'yo, di ba, parang hindi mo rin tinutuloy na hindi. Hindi mo rin ma-open. Pero pabiro, pero pwedeng pabiro nung parang isa-iba siya lalanding. Kunyari, ko na what's up, Nika? Parang gano'n. My friend, his name is Nika. Parang gano'n. Siya. What's up, ninja? Mga gano'n, pwede yun. Yun. Pasok yun. Gets naman nila din kung ano yung intention mo. Okay. Kasi yung kay Mike Swift kasi parang sinabi niyo na lang ng basta alam mo yun. Sa bagay. Ganyan na naging dating nung itim. Pero history yun Putang ina. Sobrang history. First Filipino. Hindi sinabi na rin ni yan. Nino? Kung natatandaan mo, kaso dito sa Pilipinas kasi ginanap yun. Sino nagsabi? Si Batas, sinabi niya, tinawag niyang, may kalaban siyang itim yung sa Araneta. Si Swave Save yata yung kalaban niya. Itim yun. Tinawag niya ng N-word yung itim. Tapos ano sabi nung itim? Wala lang. Parang wala lang sa sa kanya. Pinas puta lalanggamin niya rito.
Ako rin nung laban namin ni Lil Strax, siyempre Pinoy naman si Lil Strax hindi naman siya talaga. Kaya lang may lahi siya. Ang dami nagalit sa akin nun, parang enjoyer daw ako. Ay, putang ina. Ang naman ito mga to. Parang ang balat sibuyas, mga Pinoy naman tayo eh. Oo. Hindi naman Parang ako ano sa atin yan eh. Parang norm sa atin yan eh. Parang diba? normal na sabihin na Buti sana kung puti ako. Pwede nyo yun. Hindi naman ako puti. Pero alam mo ba history niyan? Nung salitang yan? Hindi naman. Pero ang kasi, ang pagkakaintindi ko, parang pag naririnig nila yon, parang pina-flashback sa kanila kung anong naging pinagdaanan nung mga ninuno nila sa kamay ng mga puti. Parang gano'n. Tama. Gano'n siya. Pero yung mismong kumbaga modern meaning nun hindi ko na alam. Pero yun lang ang pagkakaintindi ko na parang hindi, yun na din yun eh. Yun na din meaning. yun na yun mismo. Hindi kasi kung ano-ano rin yung kumbaga parang kung ano-ano rin yung ginagawa ng ng mga modern na na itim ngayon Kumbaga sila rin Ginawa na nga nilang di ba? Parang normie, na parang normal na tawagan na lang. Kaya nga nagtataka ako ba't sa ibang lugar big deal pa yon. Yung ibang mga itim din dahilan kung bakit nagiging parang na lang kumbaga parang termino na lang yung yung N-word. termino, Kasi kahit kahit sa kanto na lang kahit hindi nga itim, ganun nila tawagin. So, ayun. Sige, paano natin, tuloy natin to. Nagulat kasi ako dito. Putay. Ay, game. Tagal nating hindi nagkita. Salamat. Tinanggap mo tong laban natin. Pinagbuksan mo ko ng pinto, pulubes sa 7-Eleven. Pero sa paghahamon ko, parang mali ang nangyari. Si Jonas, pag nagtawag ng old gods, ang lalabas daw, Basilio Nung ako nagtawag ng old gods, ang lumabas, tae. Aware ka ba na mabaho ka? Pati langaw, nagtatakip ng ilong pag nandiyan ka na. Pag bumabanat na si Saito, tangina, si Boy Tapik imbis gumanton, nakaganto Pero wag ka! Sikat to sa buong sambayan ng Pilipino at ang kauna-unahang rapper na naging endorser ng Nido. Kahit daw di siya nakatsinelas, yung mga sundalo sumasaludo sa kanya. Kahit ako mapapabilib ang init-init sa kalsada, nakapaa ka. Wala ka ba tsinelas, ha? Itong laban na to, parusa. Sa akin ang dulot. Paano nasabing dream match to isang buwan akong binangungot? Mukha mo nakikita ko sa tuwing magtataklob ako na kumot. Mukha kang kurikong na kinutkot. Ingrow na may nana. Halimaw sa aparador, bumalik ka dun sa Narnia. Tang ina-hype yan. Naging mga out of nowhere jokes ni Saito na dali-dali niya dito banda sa part na to po tayo. Pero ang tawag dito, hindi ganun, hindi nadadalian si Manda Baliw kumonekta sa tao siguro dahil sa impact ni Saito sa aura. Sige, hindi yan. Naghihintay pa niyan sila kasi ako bilang fan ng battle rap na rin parang kung makikita ko tong laban na to, nandiyan ako ng live. Nag-expect ako ng malakas na Saito kasi una comeback niya yan Oo, pero may part din may part din sa akin na parang baka mag-choke na naman siya. So parang naglalaban yung isip ko kung magiging malakas na Saito ba to o yung choker na Saito. Ngayon, kaya mas hinihintay ng mga tao yung gagawin ni Saito kumpara kay Manda Baliw. Tsaka rin parang nakukumpara din na kasi siyempre si Saito yung nasa harap, itatantyahin mo kung yung linya ba sobrang lakas kung iano natin kay Saito. Parang ano ba to, kung tatagos ba tong linya na to kay Saito, yung ganito. May ganun dahil siyempre kung magaling na komedyante yung kaharap niya.
Tsaka ang problema din, okay yung mga mga one-liner ni Manda. Pero siguro yung angulo lang, parang medyo overused na angulo lang yung nagamit niya. Na ayun, yung maitim si Zaito, ganyan. I mean, yun din naman yung typical na kay Zaito eh. Pero feeling ko rin yun, nakaka-apekto rin yun sa reaction ng mga tao. Okay. Sino ba yung laban bago yan? Sino yung laban hindi bago ko yan? matandaan, pero ano ata. Siguro yung yung semis, Lip Cram versus K-Ram. K-Ram. Siguro. Hindi ko sure. M- Basta ito yung huli-huli. Okay. Okay. Main event. Okay, game tuloy natin. Bata pa lang ako, napapanood ko na to. Mula Flip Top, Sunugan, TV Patrol at Tulpo. Napanood din kita. Napanood din kita doon sa Toot. Okay naman karir mo sa Flip Top so far. Tanong ko lang, ba't ka nag-Bold Star? Lupit mo, par! Kaya ang laki ng inggit sa'yo ni Plasma. Kagrupo mo siya pero sa kantutan hindi mo sinasama. Ang pangit mo na nga, puro ka pa kabastusan. Ko lang, isa si Sir Plasma sa sa wishlist. O nasa add to cart ko. Ngayong ahon. Ngayong ahon. Na makalaban. Bakit? Ano yung nakikita mong Wala lang, pakiramdam ko. Ano Malakas ako pag gano'n yung klase ng ng kalaban. Oo. Yung tuwing, yung mga ganyan. MR, yun yung mga gusto ko. Hindi ko alam eh. Parang sila yung hinahanap ng ng katabong ko. Ano ba mas gusto mong klase ng laban? Comedy o style clash na Comedy talaga. Kumbaga parang minsan kasi pag parang ito nararamdaman ko lang sa sarili ko. Pag nagko-comedy ako parang yung ibang tao parang hindi yun yung hinahanap sa akin. Ewan ko kung bakit pero gusto nila talaga yung yung wasakan, yung teknikalan na malala. Pero hindi kasi siya sa lahat ng laban na nagmamatter eh. Kailangan may pinipiling yun eh. Kumbaga pagka ayun nga, kung si Sir Plasma ang kalaban ko, kailangan ko bang patunayan yung sarili ko na makipag-teknikalan sa kanya? Di ba? Kung pwede ko naman dalhin yung laban na mas alam kong mas magbe-benefit kami pareho, gawin ko na lang entertaining. Di ba? So, ayun, yun ang kaya lang mga tao kasi hindi nila napapansin yung back end eh. Yung yung parang ang nakikita lang nila ito lang yung harap eh. Kumbaga yung sa likod kung paano aandar hindi nila nakikita yun. So, ayun. Kasi mas may vision tayo diyan eh kasi tayo yung sumasampa sa kumbaga parang sa paano ba ito dadaan? Ano pang mas magandang kalalabasan nito? Pero ayun nga, parang sana pag nag-request ako Pero alam mo, may siya, 'di ba? May parating siyang laban. Meron. Lasma. Malay mo pag nanalo siya kasi nanalo ka. Congrats nga pala sa panalo mo against kay J Black. Yun. Pero yun nanalo ka. Tapos pag nanalo siya ngayon, pwede match nga yun, no. Pero ako nakikita ko kasing match up na malakas sa'yo is si Zaito sana kaso mukhang siya eh. Parang wala na talaga sa kanya yung pag-battle eh. O kaya si Cripply. Ano sa tingin mo? Hindi, kay Cripply parang hindi ko nakikita kung anong madadampot ko dun eh. Parang wala kang mapapala sa kanya, ganun. Parang ganun eh. Parang laglag sa turan eh. Tapos binubugbog ng mga taga-gubat. Pikunin pa. Maganda niyan si Cripply, na lang din. Kumbaga parang kasama na lang din. Na lang din. Dito sa social media, kumbaga accessory siya dito para
maging relevant ka dito. Malakas kasi siya sa social media eh. Yun na lang siya nagpo-focus. Kumbaga parang... Tsaka parang mas bagay siya pang zoning na hindi pang ahon. Kumbaga yung mga event purakos, yung mga ganon. Mga purakos na event. Dapat kasi si Cripply, siya eh, eto parang mabait na tao si Cripply. Kumbaga parang mabait siya. Pero yung pagiging mabait ni Cripply, kumbaga parang kahit pagtripan ng ilang beses, kahit siya, kung balahurain mo sa event na maraming nakakakita, yung tipong ipahiya mo siya sa event, okay lang sa kanya nang paulit-ulit. Ganun kabait si Cripply. Kumbaga, ewan ko. Pero pagdating sa Facebook, Harmless. babawi. Harmless. Pagdating sa Facebook, babawi siya. Pag nakabalik na siya sa doon sa comfort zone niya, which is yung Bicol. Nakaupo na siya sa PC niya, yan na, pang, bibirahin ka na niya. Pero pagdating dito sa event, mabait si Cripply. Tangina. Aatake lang kapag nakatalikod ka na. Kunyari, usap-usap kayo, may nire-record na pala siya, ganyan. Mga ganong atake. Alam niya rin kung paano play safe sa ibang hood. Putang ina nun. Pero yun, sana pagbigyan niya, boss. Hirit ulit ako sa Sony kung sakasakali. Game. Zaito, yun lang yung napanood kong bold na nagdalawang isip akong pagyakulan. Damn. Ba't mo pinasok yan? Hindi mo ba naisip ay mga anak? Legit ba yun na may nasa na si Zaito? Hindi ba, Max? Di ba nakikipag-torrid yan doon? Ubutubad sila. Pero hindi kita. As in laplapan? Oo, ang gagandang babae. Puta. Last si Zaito. Idol niya. Utang ina. Laas mo ya! Hindi lang basta laplapan. Hindi pong talagang hinakawakan sa mo tapos ginaganon. Kita pa yung kita yung boobs. Laas to si Zaito. Talagang yung niya nga, yung kamanyakan niya, na-apply niya doon ng maigi. Kumbaga parang nagamit niya talaga yung na pagkakitaan niya pa yun. Yan. Nasarap ang bayad ka pa, di ba? Mamaya, papakitaan ka nito ya. Ano mo? Nakababae, yung galawan mo, ang dumi. Baka sabihin mong ako'y naiinggit lang kasi. Pag may mga ganyan pare, dapat sinasama mo kami. Pero wala akong pake. Kung handa ka o hindi, matagal na kaming sanay. Mag-freestyle ka man ng panay. Bumanat ka man ng walang katapusang tae, tubol, burat, puday. Ang mahalaga sa akin ngayon, nakalaban ko ang alamat na buhay bago pa mamatay. Tignan mo, parang Nakita mo yung parang yung nakita mo yung chat ng tao. Kaysa ito nga. Para kay Zaito yan. Hindi para sa ender ni Manda Baliw. Kumbaga inintay nila talaga matapos. Hoy! Hindi, teka lang. Yun, sa round 1 ni Mandaya, anong ba doon? Siya, hindi siya 100% malakas pero okay siya para sa akin. Ayun din. Yun din ang... Nasa okay level ako. Parang may mga tumama na punchline na ngayon ko lang narinig. Ang silip ko naman may parang kung hindi siguro inano ni Manda yung side ni Saito, kumbaga parang hindi niya ginamit kasi litaw kumbaga litaw na inano ni Manda kung paano binibira ni Saito yung kung nagpakamanda siya kung talagang yung sarili niya, baka mas maganda yung kinalabasan ng round 1. Tama. Parang ganun para sa akin. Kasi yung parang mga kagaya ng round ni Manda Baliw kay Katana, yung ganung klase ng yun ang halimaw. Pero dito, tingin ko parang kasing inano niya parang ginamit niya yung style ni Saito, medyo sinabayan niya. So, pero plus point sa sa bagong angle na niya, in which is yung pagbibiba max nga ni Zaito. Sakto. Na nagawa niya na magagandang punchline. Siya nakabinyag kasi
ang tagal na wala ni Saito, ayun yung mga pinaggagawa. Tama, Okay, game. Nanto na natin yung Saito. Let's go, Saito mode. Kain kanal! Kamusta? Pasensya ka na ha. Dami ko kasing obligasyon. Taping, trabaho. Tangina niya, nakakalito. Tapos yung asawa ko, 3. Girls! Oh. Lakas mo ya. Di ba? Puta, naghahipay yung ito sa camera. Ina, 3 eh. Hindi, baka siguro yung 3. Isa parang nagdadalawang isip pa na halikan si Saito eh. Yung isa beso-beso eh. Puta, yun yung hindi niya asawa. Hoy, Unggoy! Doon pa lang talo ka na. Kaya magpasalamat kang kupal ka. Kahit basahol pa sa hayop yung ugali mo, pinatulang kita. Tanganan ni Amanda, oh. Tapos, hindi talaga sa totoo lang, sabihin ako sa inyo. Isa akong time traveler. Galing ako sa 322. Alam mo yung 322? 300 inestapa mo, tapos 22 gumulpi sa'yo. Girl, baba na kayo. Baba na kayo. Ang pinag-ginanong-ganon lang pagkatapos ipahiya sa stage. Yung isa nga parang parang naligaw pa yung nakaitim. Oo. Manda! Hindi mo naman ito natatandaan? Ako yung kasama mo sa baging bago ka nalaglag sa batuhan. Hindi, eto. Yan ang huling alaala mo bago ka pinalo ng sagwan. Putang ina. Parandom putang ina talaga. Hindi mo alam kung saan manggagaling. Kung ikaw MC ka, lalagyan mo ng trap si Saito, puta, paano mo gagawin kung saan nanggagaling? Wala eh. Kumbaga parang kumbaga parang isa kang open castle. Parang maglalagay, limited lang yung mga shield na pwede mong ilagay. Saan mo ilalagay? Sa harap, sa kaliwa. Siyempre ilalagay mo sa harap. Puta, yung mga pana sa taas bumagsak mo, putang ina. Sa bubong dumaan si Saito. Putang ina, ayop. Hindi, Manda, bilib ako sa'yo sa sipag mo sa hanap buhay. Biruin mo, 10 oras ng gabi magdi-deliver, Antipolo hanggang Pasay. Tapos i-deliver niya isang plastic na tinapay. Alam mo ha? Tanga ni Manda, oh. Hindi, Manda, kahit pa paano, salamat din dahil pinagbigyan ko yung laban mo. Nakakaya naman sa'yo, no? Hiyang-hiya ako. Tanga ni Manda, oh. Si Manda, mabait yan, kahit sa galawang kritikal. Ubus lahat ng pera eh, nilagay niya sa sugal. Gumawa siya ng kanta, team song, pamasahin na lang. Pamasahin na lang, tinaya ko pa. Naglalakad tuloy ako mag-isa. Pamasahin na lang, may pangkain pa. Mukha tuloy akong kawawang tanga. Alam kong maraming talo, pero ngayon kasama na ako. Pukin ang ina mo. Manda, pag eto kinuha mong booking, advance yan. Hihingi ng 70% down payment bago ka puntahan. Tapos pag nasa biyahe na kayo, aalukin ka niyan. Batya, timbap, langgana, tabo, kaldero, lutuan, arinola, hulugan. Ang dami mong trabaho ah. Puta, arinola, hulugan. Puta na, iihi ka, may isip mo, may utang ka na naman. Pag si Manda, may laban, bad trip si Enigma. Kalahati ng crowd dyan, puro tropa, kapamilya, kakilala, kasama. Hindi mag-e-entrance, pag uwi, pipila. Kala mo magpapapicture, hihingi pa ka Enigma ng gasolina. Antibay, naklang puta talaga oh. Naiingit ka sa akin, sumali ako sa bold. Ikaw kasi masyado ka nalulungkot.
Kaya ako sumali doon, pinakita ko kung gaano ako kasarap kumantot. Sa mga hindi ba nakasubscribe, subscribe na. May bago akong video, palabas na. Napanood mo, commercial pa lang, tinitigasan ka na. Anong hindi nagjajoke, basang-basa na. Anak ng puta, Manda, oh. Feeling magaling. Anak ng puta, tignan mo yung mukha. Oh, mukhang puking tabingting. Anong puking tabingting? Ha? Puking tabingting. Freestyle na po dyan kanina pa to. Ang ina mo, Manda. Tay. Okay nang ina mo, Manda. Tay. Ay, wala. Round 1, Manda na agad. Ano. Ewan ko, makalat din eh. Alam mo na agad na ano eh. Hindi naman nag-choke, pero makalat na ano. Alam mo, nagpi-freestyle. Hindi siya naka-game, sayang. Pero yun nga, round 1, Manda ako doon. Manda ako doon talaga. Game, round 2. Yo! Ha! Nag-props pa ng mga babae. Ang tanong ko lang ay bakit? Zaito, dapat asawa mo yung hinahalikan mo. Hindi mo maharap sa amin kasi parehas kayong pangit! May asawa na ba si Saito? Pansin May anak na mga yan. May anak na. Okay. ko, lagi Damn. mong role sa TV, nakukulong. Kahit sa totoong buhay din naman, masamang tao ka pala talaga, akala ko karakter lang. Hoy, ex-con na naadik sa bubog. Mabait lang to pagtulog kaso hindi naman natutulog. Pumasok to dati ng rehab para droga maiwasan. Putang ina yung rehab ginawang pistuhan. Magaling na rapper at technician pag may halong chemical. Pag nagkukumpuni ka ng electronics, doon ka lang nagiging technical. Lumalakas, gumagaling. Totoo. Tang inang ganda nun, no? Ano niya, no? Medyo nakakatawa siya pakinggan, pero ang ganda nun, ang ganda niyang... Bars din eh, no? Tang inang lupit nun, ha? Naisa mo yun, ha? Lupit nun. Oo nga ang kuro-kuro na bato ang anting-anting ng alamat na si Pedro Penduko. Bato ang anting-anting ng alamat na si Pedro. Kung sakto. Napanood mo ba yon? Yung Pedro Penduko. Dati. May part may... na napanood ako sa kanya. Saktong-sakto, no? Galing. Bato ang anting-anting ng alamat na si Pedro. Alamat, Pedro, bato. Sakto, ganda nun. Alamat, bato, Pedro? Di ba? Hindi, pero hindi na siya kailangan ganunin dahil litaw na eh. Mo, ang hindi mapagkakatiwala ang mukha at karakas. Ito yung tipong ang hirap papasukin sa bahay kasi mukhang magnanakaw ng habayanas. Yung bangga... Putang ina. Umaarangkada na si Manda dito. Umaarangkada na. Oo, okay na yun. Gago mo kay Enigma, pag-usapan natin. Inalagaan ka ni Arik, pinatira, pinakain. Tinanggap ka sa grupo, nagawa pang pasikatin. Binigyan ka ng pag-asa pero ginawa mong taga-piyansa pag nalalagay ka sa alanganin. Hindi mo deserve ang tulong niya kung ganyan ang iyong gawain. Hindi ikaw, kundi ako ang dapat nasa uprising. Sa mga podcast mo, nilahad mo na matino ka na daw. Ulul, kahit kailan di ako maniniwala sa taong minsan nang nanggulpi ng kalabaw. Namana sa leeg, namaril sa Cotabato, nanggulpi ng Chongo, tsumupa ng Koreano. Alam niyo naman siguro. Putang ina kasi hype na yan. Ayun nga. Binalik lahat. Pero si Saito kasi may kumbaga parang may may parang may resistance sa ganyan dahil alam natin na siya na kumbaga parang kupal na kengkoy. So kapag ginamit mo sa kanya yan, hindi mo siya magagamit na as in solid na punchline eh. Magamit mo siya parang kokonsensyahin mo siya. Di ba may ganong na na parang binabalik mo sa kanya yung mga sinabi niya. Parang mahirap gawin sa kanya yun eh. Oo, kasi nga may resistance siya sa ganun eh. Kumbaga parang aware lahat na tinatarantado lang ni Saito yung linya niya. Kumbaga parang kinupa ko yung, kahit sabihin niyang kinupa ko yung Koreano, pinuwetan ako ng Diablo, parang ganun.
Ang hirap ibalik sa kanya nun eh. Dahil alam mo sa sarili mo, ano yan, kumbaga parang pinagtitripan niya. Sadya niya. Oo. Hindi kagaya kay Tito B, nang pag sinabi yun, talagang, ay putang ina mo. Gago ka. Ano kay, galing ka, ang tag dito, Badang, diba? Tito B. Ano siya, kumbaga parang Philippine Rap Olympics, galing ka sa kanang kamay ni Kiko, tapos maririnig mo, kakainin. Di ba? Kumbaga parang hindi hindi siya tama. Kumbaga parang ganoon. Putang ina. Okay, tuloy natin. Saan tayo na pupunta? Guro kung gaano to katarantado. Adik sa bato. Nang istapa tumalo. Kukuha TF, di dadalo, eto bago. Kinontent at pinagkakitaan mo yung tao. Minsan ka na ding natulungan nun, Zaito, at nung yumao, nagawa mong pormahan yung asawa ni Romano. Gago! Uy! Sana dalawin ka niya sa inyong balay. Gago. Ay! Putang ina mo. Totoo yan? Hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig to. Ay! Bakit? Ang ano hindi Damn. kasi hindi kasi tumatakbo sa isip ko ngayon, hindi sasabihin ni Manda to dito kung ano eh. Kung di totoo. Wala siyang ano eh. Kung walang basehan, no? Putang ina. Damn. Ano naman? Sampalin ka niya gamit sarili mong kamay, suntukin ka sa atay, multuhin ka niya dahil sa mga kilos mong sablay, at bawian ka ni Romano, yun ang ganti ng patay. Baka ano lang, baka para lang magamit yung ganti ng patay na punchline. Patay. Pwede din. Pero pwede ding totoo. Oo, 50-50. Putang ina. Parang... Sana hindi. Oo. Sana hindi. Idol ganti. Parang ganda ng landing. Ako Oo, nagustuhan ko yung landing. Oo, na ano, pero ayun nga, simula nung sinabi niya yun, parang naisip ko agad saan siya pupunta eh. Saan papunta to, yung bakit na-inopen ang angle na to. Hindi pwedeng manakit lang. Okay mga angle so far ni Manda Baliw Ang may. ganda ng mga silip. Kanina Maganda. Ilang puntos na eh. Ang ganda ng silip niya nung round 1, tapos ngayon may ganito na naman siya, parang. Okay. Kaya lang, putang sana hindi totoo, sana talaga. Hindi naman siguro. Okay, game. Pangit-pangit mo, libog-libog mo. Pag ganito itsura, dapat maging mabait na lang, no? At paano nasabing pareho tayo? Ika'y pabaya, ako lagi preparado. Pag nakakalimot to, nangungodigo, galawang kadire, naglalabas ka ng cellphone, naglalabas ako ng T-Rex. Mas animal ang aking skill set. Ikaw, di mo nga kaya mag-wordplay? Parehas lang tayong clown. Pero ako yung killer, ikaw yung clown na inaarkila sa birthday. Laban mo kay Luxuria, JD, Harlem, Shei, si Tanga nagkalat. Yun yung mga laban na talo tayong lahat. Hindi na patok sa masa itong dating angat. Itong malaking ipin ay di na kinakagat. Alamat sa pagkaligaw ng yung landas ay nahanap mo ang yung katapat. Time! Masasabi mo dun sa round 2 na yun niya? Mas malakas ng konti Mas kaysa sa maraming round moments 1. eh, no? Ang daming moments ng round 2 ni Manda eh. Kumbaga parang Ang ganda ng mga one-liner niya. Mabisa. Bisa nga. Oo. Pero, ewan ko, ba't ganun hindi pa rin para siyang sobrang lakas para sa akin dahil na siguro dahil Saito yung palaban. Hindi, na yan. Yung pagkatahimik ng tao dyan. Dismaya. Parang disappointment na yan. Na Pero ganun yung nadamay na. Alam na nila. Nadamay na Oo, si oo. Manda. Alam na nila yan. Alam na nila yung mangyayari. Kumbaga, puta, 2-3. Round 3 ni Zaito, mag-alisa na yung mga tao. Alam mo yun. Okay, sige. Game. Tangin na ito, oh. Pati yung tropa natin na namatay, dinadamay. Yung asawa daw, pinormahan ko, gago pumunta sa aming bahay.
Nag-record lang kami, wala kaming ginawang masama. Ang nag-iisip kasi ng masama, yung may mga ginagawang masama. Ang ano mo, gangsta-gangsta oh. Kala mo, papalag talaga. Itsura na ito, puta mukhang iiyak to pag nakita ng kalaban. Mukhang chismosong hardinero tapos bigla kang pagnanakawan. Anong pakialam mo sa kapirasong issue ng buhay ko? Ba't di mo pakialaman yung sariling estado ng buhay mo? Para malaman mo yung kakupalan ng pagiging kupal mo. Tapos, pag may labang ka, lagi mo akong tinitira. Bakit? Ha? Problema mo? Kupal. Tae ka ng tae, mukhang tae ka. Tae ka ng tae, amoy tae ka. Pati mga veterano, dinadamay. Tangina, baka nakakalimutan mo. Kami mga veterano ang unang nagtiyaga, nagtiis, nagsakripisyo, nagtanim, nagbayo at nagsaing. Sana maalala mo sa tuwing susubo ka ng kanin. Tangina, biglang may mga ganun sa ito no, na ang bilis niyang ma-spit, no? Ang galing niya sa ganyan eh. Oo. Yung ano, pag yung seryoso niya rin. Simple pero alam mong ano niya. Oo, yung kagandahan. Trademark catchy, niya. Catchy, pero talagang ang lalim ng pinaghuhugutan. May linya yan na parang ano eh, anong alam mo, parang ganun. Sa mga lahat ng mga halimaw na nakasagupa ako sa daan, bilang handog alay ilalapag ko ang ulo mo sa sahig na hindi kasama ang katawan. Putang ano. Yung mga ganun. Grabe, no? Parang yun din yung ano eh. Siya lang din pwede magsabi. Hindi Kasi pwede pag iba yung nagsabi, hindi effective. Oo. Makontento ka sa mga hugasin, makontento ka sa hugasin tubig na, makontento ka sa tubig galing sa hugasin ng aking mga paa, parang gano'n. Makontento ka. Meron pa yung ano, sana nilaga mo na lang yung damo, pares lang naman yung katas ng mariwa. Tanginang galing. Diba? Kaya lang sana, dapat na ano yun, kumbaga na nagamit niya ng maigi sa lahat ng mga naging laban niya. Magaling siya sa ganun eh. Magaling siya sa ganun eh. Pero siguro dahil hindi niya ginagawa, dahil hindi talaga siya yun. Hindi yun yung classic na Saito. Kumbaga parang minsan lang siya Hindi. kapag kailangan na kailangan. So yun, game. Sa tuwing susubukan ng kanin, tangina ni Manda oh. Kalang. Huwag kayong mag-alala, hindi ako nakakalimot. Dali. Teka lang, Manda, pukin ng ino to. Hindi, teka lang ha. Tapos pagka sa may nakita mo dun sa may hindi, pinapatawa ko nito. Mapagpanggap mula sa lipi ng mga pagkunwaring hukbo, mga sinunog ng kayabangan na magsarado ang pinto, mga tusong mapanlinlang, mga hindi marunong yumuko, malayo sa pinanggalingan ng nananalaytay ko na dugo. Sa pagtayo ng balahibo, puso na mismo ang humatol. Walang direksyon yung takbo mo, kaya wala ka ng oras pang humabol. Hindi nakataka-taka kung ba't may kagaya mo sa liga. Bakit ganito ang hinanay? Normal lang para malaman kung sinong peke at mahusay. Kahit mag-freestyle ako rito, hindi ka sa akin mananalo. Yung lalim ng sugatan ng sulat, mararamdaman mo. Tapos sasabihin mo pa, ikaw raw yung bagong meta. Tangin na meta, may tama ka siguro. O baka may tanggal na tornilyo sa iyong ulo. May talbos ng kamote, baka sakali, may tililing ka na gago. May tataog ngayong gabi dahil may tatatak na naman na duelo. May tabingi na mga bara laban sa may talim at lalim na sulat ko. May talinhaga, humihiwa, sumusugat bawat sulat ko. Letra ko pag nagtugma, magre-resulta grabing meta. Tutunawin ka ng buo, metabolism ng buhaya. Gagong ganda. Manda, alam mo? Kaya lang wala na siyang kumbaga parang Momentum, momentum, intensity dahil may dismaya na sa ng tao eh. Sayang. Sayang the way niya rin i-deliver, parang hinuhugot-hugot niya na lang. Hindi na lang. Wala yung conviction. Maganda sana nun. Okay sana eh. Yung dating mo, kaso kupal ka. Magaling ka magpatawa, tapos pati mga Bisaya tinitira pa.
Baka nakakalimutan mo, Manda, may mga tropa tayong Bisaya. Sumusuporta, nanonood ng video. Bakit kasi nila tinitira yung Bisaya? Ano bang hindi nila naisip na kapwa Pilipino natin yung mga yan? Oo, bakit nga ba? Wag naman ganun. Sablay yun, sablay. Sinishare yung video, nag-i-entrance, sinusuportahan ka. Baka akala mo kung di dahil sa mga Bisaya, baka wala ka. Akala mo kung sino makapagsalita. Tangina, akala mo malayo na yung narating, yo. Darating ang oras, mararamdaman mo yung pagdadapa. Huwag masyadong mataas ang tingin mo sa sarili. Tingnan mo ang mukha mo, mukha ka bibe. Tanginan to. Marami, sa bawat hain, sige kain. Maraming mga bago, sige kain. Sa mga tunay na mandirigma, sige kain lang ng kain. Doon na dumating ang oras na nakilala ka na namin. Sumakit ang tiyan ko. Pumunta ako ng kubeta. Masakit man sa loob, doon ka namin nakilala. Isang taing mabaho, pangit at maitim. Masakit man sa kalooban, tinanggap na rin namin. Ngayon, Manda, alam mo na kung kaninong puwet ka nang galing. Tae. Tae ka rin. Alam niyo ano tawag sa atin? Ako yung taing na tae. Ikaw yung tae ko. Kaya sabay-sabay natin sabihin, ililipat ko na kapangyarihan sa'yo. Ikaw na ang bagong tae. Tae! Oh, ikaw na ang bagong tae, Manda. Hindi, Manda. Makakantot ka, Chamba. Yung huling dinala mo sa amin, Lola, bagong raspa. Ay! Ulit din mo sa akin, Lola, bagong raspa. Laban-laban, basta titigas. Kasi yung titi niya parang may manas. Ayaw pumasok sa butas. Itong alaga akong matching. Sali ka ng uprising, sige, pag may edition ng matching. Tatanggapin namin to sa pelikula. Yung mga tipong kinakagat ng buhaya tapos ikakat na yung camera. Anak ng putang ina niyan. Manda baliw. Sama mo na pati yung mga tropa mong praning. Tiklop kayong lahat pag si Sakalam ang dumating. Ay. Banat, pahinga natin! Sayang. Ako, ramdam ko na hinuhugot ni Sai. May handa si Sai tapos pinipilit niyang hugutin. Kaya nga eh. Kasi may mga nabitaw siya na magaganda sana. Malakas, sayang, no? Oo, kaso... Na-spit niya lahat. Gano'ng kadami na ba yung mga magagandang linya ni Saito na hindi niya na-spit kung i-ano natin, no? Lagi niyang Kung pagsasama-samahin niya, puta, pwede niyang gamitin sa next battle niya siguro. Kung pagsasama-samahin yun, pwede siya sumalang ng isa buhay. Di ba? Punta sa dami. Oo. Siguro, at ano Ayos na pa siya, tayo no? dyan! Nag-choke na siya dyan, no? Sayang. Hindi choke pero... Alam mong hindi ayaw na niya ituloy. Pinipilit niya hugutin. Sayang. Ganda sana ng kalalabasan na itong laban na to sana. Palakpakan natin si Saito. Yo! Respeto sa mga nauna at hanggang ngayon nananatili. Lalo na kay Saito na isa sa mga natitirang homo habilis. Tang ina mo, panot. Yung mukha mong pangrayot dahilan ng gulo at sigalot. Nung natigang yung tatay mo, yung nanay mo busy. Kaya yung mukha mo parang minadali kasi nung ginawa ka, quickie. Kaya ka pinamigay sa bagay kahit sinong tatay ganong gagawin. Ang pangit mong anak, ang hirap mong tanggapin. Mala Squid Game 3, baby ka pa lang, gusto ka nang patayin. Mahirap ka? Mahirap din ako. Laking kalsada ka? Parehas tayo. Wala ka ng magulang? Hindi ka nag-iisa. Malungkot ang buhay mo. Ikaw lang ba? Panay paawa at drama sa buhay to, tas iba ang sinisisi. Tandaan nyo, ang tunay na kalaban natin ay kahirapan at sarili, labanan natin ng tahimik. Lahat tayo sa pagsubok gustong makatakas. Kung nakaahon ka man sa kalaban, huwag mong iangas. Kanya-kanya tayo na mga nalagpasang malas, huwag mong iyabang mga hirap mo, nakala mo ikaw lang nakaranas. Marami kang karanasan, pero di ka natuto. Nagkaroon ka ng karangyaan, pero inabuso.
Pera, babae, droga, nilamong ka ng tukso. Kaya minsan kang bumagsak dahil wala ng Diyos sa iyong puso. Puking ina mo ka. Amen. Concern lang kami sa'yo. Sana Wala lang Diyos sa iyong puso. Puking ina mo ka. Parang hindi bagay naman tawag seryoso. Gago, putang ina. sa sarili ay tulungan. Mas gusto naming bumalik yung Zaito na classic kaysa bumalik ka sa kulungan. Salamat ha. Pinasaya mo ang aming kabataan. Walang katumbas na ligaya pag ikaw ang lumalaban. Sa mga computer shop, ikaw ang dahilan ng bawat tawanan. Kamukha mo si Saito, linyang hindi mawawala sa asaran. Kukunin ka ni Saito, halalagot. Linya ng mga magulang na ginawang panakot. Dati gusto kitang makalaban talaga, pero nung nakita ko naging pabaya ka, parang ayoko na. Ngayon nagbalik ka, tila nakakaduda. Sa rap battle, meron ka pa bang gutom o baka gutom lang ang sikmura? Zaito, nantitrip ka na lang dito, matagal na kaming mulat. Hindi ka magaling mag-freestyle, tamad ka lang magsulat. Makalaban ka ay karangalan sa harapan ng madla. Maluwag kung tatanggapin ang pagkatalo, basta sa Zaitong handa. Magaling ka, Pedro, alamat ka. Si Saito ka, di ba? Ulol, naniwala ka naman, sinasay ko lang kita. Kung di mo na kaya, tangina mo retiro. Huwag mo nang sayangin ang oras at pera nila, huwag ka nang mamerwisyo. May old gods pa naman dyan na deserve mag-comeback dito. Baka gusto mo sa akin mag-warm up, mawalang galang na Basilio. Ang ganda na naging storyline ng putang ina, kaya pala nagseryoso siya ng gano'n. May ano, nag-pay off, okay. Ang ganda nun. Ganda. Stig. Tingnan natin. Ender na ba yun? Pa-enter na siguro. Ano bang aasahan dito? Si Luni nga hindi niya pinaghandaan, di ba? Magpalit ka na ng linya. Hindi to past versus present. Ito'y reality lang, iha, na di lahat ng old god kaya pang tumapat sa bagong era. Mag-bold star ka na lang, doon ka na lang may tira. Sama mo si Enigma. Time! Ano to? Para sa akin, hindi pinakamalakas na battle ni Manda. Pero ito yung pinakaano na round niya. Pinakamalakas na round niya sa lahat ng battle niya na napanood ko. Parang kasi ang napapanood ko si Manda dati, pure comedy siya na tuloy-tuloy hanggang third round, kaya nagiging flat na sa bandang dulo. Pero dito nagkaroon siya ng climax. Okay. Nagkaroon ng gumanon eh. 'Di ba dati yung round niya pa ganun. Ngayon gumanon eh, tas alam mo yun, may ending. Parang istorya talaga. Oo nga, ang galing nga, nagkaroon ng ano. Magaling. Tangina. Hindi, pag yung mga gantong klase ng round, ano to eh, parang hindi siya binuo para mandurog ng kalaban. Hindi siya binuo para makipagpagalingan sa kalaban. Binuo siya para buksan yung mata ng kalaban na, hoy, nasa battle rap ka. At nasa battle rap ka at kailangan mong gawin yung trabaho mo. Yun, ganun siya ginagawa na. Kung hindi mo gagawin, maraming pwedeng pumalit sa'yo. Ganun siya. Na nilagay sa baka. Kasi, parang ano eh, expect mo, paano ba papatay ni Manda Baliw si Zaito? Parang pure comedy. Parang same old shit na naman makikita mo. Pero dito parang binali niya yung karakter niya para mas magkaroon ng na maging interesting yung laban nila. Which is props. Para saan lumabas siya sa kahon? Dito, nag-experiment si Manda Baliw sa laban na to. Naggawa siya ng bagay na hindi niya pa nagagawa sa iba niyang laban. Yung props. Galing. Lakas. Nice one. Malakas. Tinatang round 3 ni Saito. Tangin na, Antibay. Kala mo talaga ako sino mahusay. Putangin na kung di nyo lang alam. Tinatakwil na to ng mga kapitbahay. Masama raw ugali mo. Sabi ng kakilala ko sa inyo.
Hindi ko na nga lang pinansin eh. Kasi nakakaputang inan to. Nakaka-bad trip ka talaga. Akala mo kasi yun yung magaling. Yung pagiging alamat ko, tangin mo kailangan mong tanggapin. Wala tayong magagawa kung ganun talaga yung pangyayari. Kita nyo naman lahat ng pangyayari, mga dinaanan ko sa kalye. Wala kang pakialam. Kung ikwento ko buhay ko. Parte yun ng kasaysayan kung bakit nabuo to. Kaya ikaw, huwag kang masyadong magmagaling. Masyado kang bida-bida. Tangin na tignan mo umasta, akala mo business partner ni Enigma. Kung gumalaw, akala mo napakabuting tao. Kung makatira, akala mo napakagwapo. Tignan mo ang itsura. Mukhang kakain ng betlog. Ano pakiramdam ng tinutuso ka ng titing matigas sa puwet? Di ba masarap na masakit? Ang ina mo, Manda, huwag kang masyado magpabida. Itsura na ito, putang ina, mukhang pinalo ng pala. Ang dami mong sinasabi, puro kwentong masalimuot. Ganun talaga yung nangyayari pag nakaranas ng isang buwang bangungot. Eh paano sinabi mo sa'yo, isipin mo ako araw-araw? Isipin mo ako gabi-gabi? Dapat ginawa mo yung mabilisang shortcut, kumain ka ng tae. Total mukha kang taing na tae. Taing na tae ang puta. Yun ang nakakarindi. Akala mo kung sinong mahusay. Putang na, may bit-bit na tagumpay. Pasalamat ka, naging bahagi ka ng biyuni-arik na bahay. Kaya magpasalamat ka, matuto ka rumispeto sa mga MC. Hindi yung kala mo kung sino ka, kung makapagbagaling ka, ang dali. Pero yung katotohanan ng buhay mo, sadyang tunay na masalimuot. May asawa nga maganda, hindi naman nakakakantot. Lagi mo sinasabi, yung asawa ko maganda! Yung asawa ko maganda! Utang ano mo, magtaka ka, yung, pag ginamit yung picture, yung profile ko na. Manda! Utang mo, hinahanap ka ng mga pulis, andyan na yung demanda. Malayo sa kasaysayan ng buhay kong lalakbayin. Yung mga pinagdaanan ko, sinabi mo, hindi mo kayang arakwin. Nakita mo lang yung mga panlabas na pangyayari. Yung nasa likod ng pinakamahirap na mga pangyayari at detalye. Nag-aagaw na si Satanas. At ang tunay na kaligtasan. Etong nakaharap ko to, putang ina, purgatorio ang bagsakan. Mahirap paniwalain pag eto yung lumabas sa tawas. 4 na maligno yung sabi. Eto na yung nakaranas ng 4 na sapi ng 87 engkanto. Tangin ang mukha mo. Mukhang pinalo ng maso. Mahirap subaybayan pag yung pangyayari totoo. Manda, amoy mo to. Tangin na lang yung kupal. I know. Ang gawin mo, sige, sumigaw ka ng malakas. Magpasalamat sa lahat. Kahit yung ulan malakas. Salamat sa lahat ng mga tropang dumalo. Salamat sa pagkakataong nagkita-kita tayo. Pero kung bibigyan tayo ng hindi joker at magaling, sana bigyan nyo ako talaga yung malalim din. Ito malalim nga magsulat. Titiis siya magpuyat. Ganun din ako, pero talagang may sadya ang alamat. Salamat sa inyo. Ingat sa pag-uwi. Salamat sa pagkakataon. Nagkita-kita uli. Classic old shit sa ito, no? Sayang lang. All 3 rounds, Manda naman to. Pero sayang. Yeah, one-sided na laban to. Yung chance na maging isang classic na laban to at maging contender sa Battle of the Year na wala dahil lang to. Sayang, imaginein mo, ang lakas ng material ni Manda, di ba? What if malakas na Zaito rin yung nagpakita? Oo, diba? Sayang eh. Ang sa bagay, ang mag-gain talaga dun si Manda. Si Manda ang mag-ano dun. Hindi. Kung naghanda si Zaito, bale wala yung round 3 ni Manda. Kasi about dun yung naging effective yung round 3 ni Manda. Dahil dito. Dahil nagpabaya ulit si Zaito. Oo nga, no. Pero ang Zaito versus J King na Zaito yung lumabas. Kahit ganun, kahit walang jokes, no? Kahit may konti lang. Isipin mo nangangaral si Manda tapos pinapatay na siya ni Zaito. Di ba? Sayang lang. Ay mga bro, nakita natin.
anong pinuntahan nitong laban na to. So, nakakaano lang, sayang lang. Ako, hindi naman ako nadi-disappoint dahil lagi namang ano. Pero nakakapanghinayang lang talaga kasi yung laban pwedeng maging classic eh. Parang isa to sa ano eh, pwedeng ano mo yun na after 5 years babalikan pa ulit dahil ang lakas. Yun, ano lang, kumbaga sayang lang. Ikaw kung anong iba mo pang input dito sa ano na to? Ayun, ikaw, tatanungin kita, tingin mo dapat na bang huminto sa, si Zaito, sa battle rap? Tingin ko, hindi dapat huminto. Tingin ko dapat siya mag-focus. Dapat niyang fokusan. Gets ko rin siya eh. Alam mo yun na parang, wala na dito yung ano niya. Feeling ko, kaya nagkaaganto na siya. Wala na yung interest niya dito. Hindi niya, wala na siyang ano. Ayun din, kung ano pa rin pinag-uusapan namin. Wala na siyang dapat patunayan. Oo. Kasi nakagawa na ng ano to eh, malaki na yung naiambag. Sa totoo lang, malaki na yung naiambag ni Saito dito sa kanya. Kumbaga para makipagpagalingan pa sa mga bago. Yun ang ano, yun ang kumbaga yung paghahanda. Para sumuporta at saka para umano ng ng TF siguro. Hindi, yung para sa akin, para na maghanda siya para sa mga fans niya. Alam mo yun na, bilang ako na naging fan ako ni Zaito eh. Sa laban na to, may part sa akin na umaasa na sana maganda si Zaito. Sana makita ko yung Zaito na ano. Kasi isa siya sa mga ano eh. Kumbaga, tangina wala pa tayo sa flip top. Alam mo yun, isa na siya sa inaabangan natin. At saka si Saito, isa sa mga bumuo ng pagiging komedyante ko. Legit. Yun. Marami akong roles, marami akong laban na siya ang kumbaga parang ang carbon ang kinopyahan. Yeah, inspired sa kanya yung mga comedy mo. So, ayun, meron din akong ganun na sana kahit nasa flip top na ako, gusto kong mapunta, nandyan ako sa harap, makita ko yung Saitong sobrang lakas na hinihiling kong makita noon nung bata ako, alam mo yan? Pero, hindi ko alam kung maano pa yun, mangyayari pa yun. Pero shoutout pa rin sa dalawang to, Saito Idol, Manda. Props kay kay Manda Baliw. Malakas, ang lakas ni Manda Baliw dito. Malakas. Sayang lang hindi na parang hindi na suklian yung ganung paghahanda niya. Pero ayun shit happens. Kahit anong nangyari, may bulilyaso nangyari, baka siguro handang-handa talaga si Idol Saito na ano lang. No. Baka hindi lang niya na memoryado pero handang-handa siya. Nakabuo talaga ng mga rounds. Feeling ko meron. Hindi niya lang mahugot talaga. So yun, hanggang dito na lang mga bro at kita-kits ulit sa susunod natin na episode, mga review. So ayan, kasama natin si EJ Power sa ating pagre-review ngayon. At rekta na kami sa aming susunod na kabanata. Peace out mga bro. Salamat.